Lunes ang umaga. Ang oras ay alas 2 ng madaling araw. Kami ay naghahanda ng aking misis para sa aming rides papuntang Samar. Ngunit kung kami ay naghahanda at biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya ako napasilip sa bintana at parang ayaw kami paalisin ng panahon, pero mabuti na lang at tumigil ang ulan, kaya tinuloy namin ang aming biyahe. Bali, ang lakad namin ito ay long rides. Dalawa lang kami ng misis ko, si Jane, at ang aming biyahe ay Manila to Samar gamit ang aking Honda Click. Ito ay aming trip kung kakayanin ba ng aming motor. Ito ay nasa C3 na kami ngayon at madilim pa yung oras, madilim pa yung panahon nang kami ay umalis. Pero pagdating namin sa EDSA, alas 4 ng umaga, biglang bumuhos uli ang ulan, kaya kami ay sumilong at ayaw namin na mabasa yung aming mga gamit, kaya inantay namin na tumila yung ulan. At salamat muli at nawala yung ulan, kaya tuloy uli kami sa aming biyahe. First time namin itong gagawin, na umuwi kami ng Samar na gamit ang aming motor na Honda Click. Dahil kadalasan umuwi kami papuntang Samar ay sumasakay kami ng bus at kasama ko ang aking pamilya. Pero sa ngayon, ito ay aming bonding ng aking partner at aming date na rin to, at para makapagpasyal-pasyal na rin kami, kaya sinubukan namin ito na gumala at napakalayo ng aming naisip na galaan. Pero at sana makarating kami ng maayos na walang problema, at maging maayos ang aming pagbiyahe at aming sasakyan ay maging maayos. Ang aming dalangin ay maging matiwasay at ligtas ang aming biyahe na to. Ang aming estimate ng aming biyahe ay 2 araw. Ito ay alis kami ng Lunes malamang at Martes ng gabi ang aming dating sa aming bahay sa probinsya sa Samar. Dahil marami kaming dadaanan na lugar. Dadaan kami ng Laguna, ng Batangas, Quezon, at yung mga kabikulan na yan, dadaanan namin yan. At tatawid ng ferry boat sa Matnog, Sorsogon, at pagtawid ng ferry boat papuntang Alin, yun na, yung Samar na yun. 2 oras na lang ang aming biyahe papuntang Calbayog. Mga boss, kung kayo ay magbibiyahe ng napakalayo, ang aming tip sa inyo ay siguraduhin ninyo ang inyong sasakyan na nasa kondisyon. Unang-una, dapat ang yung mga gulong, dapat yan ay makapal pa, huwag yung mga maninipis na, kasi maaaring konting madaanan lang yan ng matulis na bagay ay matutusok, mapaplatang kayo. Kaya dapat ang inyong gulong ay maayos, yung unahan at ang likuran. Tapos ang dapat nyo rin checkin bago kayo umalis, yung preno ng inyong motor. Dapat maayos yan, kumakagat ang lahat ng preno, harap at likod. Ganun din yung busina, kailangan din yan na may busina ka para meron kang panghudyat doon sa mga nasa unahan at nasa likuran mo. At ganun din yung dapat na change oil mo rin yung mga motor. Dapat bagong change oil yan para yung makina mo ay talagang smooth na smooth yung andar pagka bagong change oil ka. At ganun din po yung mga belt, dapat bago rin yung belt mo. At kailangan din yung ilaw, dahil abutin ka ng gabi, madilim. Kailangan yung ilaw mo ay maliwanag, visible yung dinadaanan mo. Kaya yun ang mga tips ko sa inyo mga boss. Kung kayo ay babiyahe, huwag nyo ibabiyahe ang mga motor ninyo kung hindi pa sigurado o hindi pa kondisyon yung na itatakbo siya sa malayong lugar. Dahil kaligtasan ang nakasalalay dyan mga boss. At syempre, huwag niyong kakalimutan na kailangan dalhin nyo rin sa inyong pagra-rides
ay kailangan may budget ka. Dahil kung wala kang budget, huwag ka na lang umalis. Dahil unang-una, sa gasolina pa lang, kailangan mo nang bumili ng gasolina pagka nasa biyahe ka. Dahil maubusan ka ng gasolina. Kung malayo yung biyahe mo, sigurado, ilang beses ka magpapagasolina niyan. Tapos, siyempre, pag nasa biyahe ka, aabutin ka ng magugutom ka niyan. Aabutin ka ng tanghalian, ng merienda, o kahit man lang magkakape ka. Siyempre, bibilhin mo yun. Kailangan meron kang budget. Kaya napakahalaga na kailangan pagka magra-rides kayo, meron kayong budget mga boss. At siyempre, minsan kailangan mong tumikim ng mga masasarap na pagkain. Kailangan mong tikman yung mga pagkain sa isang lugar na pinupuntahan ninyo. Kailangan mo rin kumain. At isa pang dagdag kong tip sa inyo mga boss, kung kayo ay magra-rides, kailangan na fully equipped kayo. Yung mga helmet ninyo ay matitibay, tapos yung naka-face mask, at yung ating mga mata ay dapat naka-protect yan. May mga salamin dapat tayong ginagamit, o kaya shade, o kaya yung mga visor ng ating mga helmet ay malilinaw para protektado tayo. Kaya dapat yan isa rin yan sa mga dapat sinicheck natin. Pati yung ating mga jacket, kailangan maayos, makapal. Ang biyahe namin na Samar, Maynila hanggang Samar, ang estimate namin sa 600 mahigit kilometers ang tatakbuhin namin papunta ron. Bali, halos nasa mga 14 hours yan kung tutuloy-tuloy ang takbo. Pero kami naman, hindi naman kami tuloy-tuloy ang takbo dahil hindi naman kami nagmamadali. Sabi nga nila, takbong pogi lang ang ginagawa ko, 40-30 lang. Minsan nagsi-50 kung highway talaga. Pero ang kadalasan naman mga boss, kung kayo ay magbumotor at i-open ninyo ang inyong Google Map, ituturo naman kayo sa mga lugar na ligtas doon sa yung dadaanan. Hindi naman kayo padadaanin yan sa mga main road Kadalasan yan kung hindi sa mga diversion road, mga bypass road, doon ang ituturo sa inyo ng Google Map. Kaya itong mga dinaanan namin mga boss, maayos naman ang mga kalsada. Ayan, makinis naman siya. At hindi naman siya masyadong matraffic. Maaga pa naman kasi kami umalis, kaya wala pang masyadong sasakyan. Kung tutusin nga, ayan, napakaluwag, wala masyado akong mga kasabay at kasalubong pa isa-isa. At maayos naman din yung panahon at hindi naman siya maulan. At maganda naman yung panahon banda rito sa may mga Quezon at Kabikulan. Kaya magandang tiyempo na rin yung long rides namin dahil nakisama yung panahon. Doon lang pala sa Maynila yon yung pag-alis namin na umulan nung madaling araw. Pero pagdating dito wala na kaming naranasan na ulan. At okay naman, ayan ang mga kalsada. Kung kayo ay pupunta rito, mabiyahe kayo ng papuntang Kabikulan, ito yung inyong madadaanan. Wala namang problema yung kalsada, hindi naman masyadong malubak. Mga bandang alas 8 mga boss, kami ay dumaan sa McDonald's para magkape muna dahil medyo sumisikat na yung araw at hindi pa kami nag-aalmusal. At pagkatapos umalis kaagad kami dahil para makarating kami ng maaga doon sa aming pangururoonan. Ayan, medyo tirik na talaga yung araw nung kami ay bumiyahe at maganda naman yung panahon.
Oo mga boss, nakakapagod talaga ang mag-rides, lalo na kung long rides yung ginagawa mo. Pero sabi nga ng iba, gastos lang daw yan, nakakapagod. Pero para sa akin mga boss, ang rides ko ay ito ay parang kasiyahan ko na rin. Dahil hindi kayang bayaran yung kasiyahan mo na nakikita mo yung mga magagandang lugar sa mga dinadaanan mo na hindi mo bihira mo makita dito sa Maynila. At memory na rin na narating mo yung isang lugar. Kasi minsan lang tayo makarating ng iba-ibang lugar, lalo na kung wala tayong budget, wala tayong sasakyan, hindi natin mapupuntahan. Pero para sa akin mga boss, kung may panahon ka naman at may budget naman, paminsan-minsan din kailangan din natin gawin yung mamasyal, mag-rides kasama ang ating partner. Yan ay sa ngayon kaya pa natin gawin. Paano kung matanda na tayo at hindi na natin kayang magmotor o magmaneho? Hindi na natin kayang gawin yung magra-rides na yan. Kaya dapat habang bata pa at malakas pa o meron pa tayong lakas, kung kaya pa naman, bakit hindi natin gawin yung mamasyal na gamit natin mga motor? Ang kailangan lang natin mga boss, kunting ingat lang sa pagbabiyahe. At ang disgrasya nandiyan lang yan. Kahit ingat ka ng ingat, pero kung yung bumangga sa'yo hindi naman nag-iingat. Kaya talagang kailangan dyan samahan mo rin talaga ng dasal na maging ligtas ang biyahe at makarating ka at makauwi ng maayos. Kaya masarap ang rides mga boss, masaya dahil nakikita mo yung mga magagandang lugar na hindi mo nakikita dito sa Maynila. Kaya subukan nyo rin mga boss kung kayo ay may oras at kung may budget naman, mag-rides din kayo. Ang importante lang paghandaan nyo para bago kayo umalis naka-ready kayo lahat sa budget, pati yung sasakyan ninyo ay kailangan kondisyon yan. Nagutom uli kami mga boss, kaya kumain uli kami. At naisipan namin na dito na lang din kami kumain dahil iniiwasan namin na kumain sa mga hindi masyadong kilalang kainan dahil mahirap na. Dito sureball yung pagkain, medyo alam natin na safe tayo rito. Kaya dito na namin naisipan uli na kumain. At hindi naman din kami nagtagal.
Pagkatapos namin kumain at nagpahinga lang konti para lumamig yung makina, habang pinapalamig namin yung makina, sabayan na lang din namin ng kwentuhan at pag kumakain kami, habang kumakain nagkikwentuhan. Kasi hindi po pwedeng dire-diretso yun ng biyahe dahil yung makina baka mag-overheat. Kaya habang nagpapalamig, ito, kain muna tayo, kain muna kami. So pagkatapos yan, takbo na naman kami ulit. Masarap sa pakiramdam mga boss yung nakikita mo yung nilikha ng Panginoon na habang dumadaan ka sa kalsada at nakikita mo yung ma-appreciate mo yung kagandahan ng mundo. Yung mga puno, malalaking mga puno at mga bundok, makikita mo na napakaganda pala kapag pumupunta ka sa iba-ibang lugar at nararating mo at bihira mo lang makita, kaya na-appreciate natin. Kaya masarap sa pakiramdam at lalo na kung pag-uwi mo sa yung bahay ay naaalala mo pa yung mga nakikita mo mga lugar na nadadaanan na magaganda, mga puno, bundok. Masarap sa pakiramdam mga boss at nakakaano siya, nakaka-addict na ulitin uli yung mag-rides ka. Mahirap lang kasi kung talagang kapos ka talaga hindi mo talaga magagawa. Pero kung pag-iipunan naman at paghahandaan, siguro kaya naman siguro na magawa rin ninyo yung mag-rides kahit minsan. Kahit dito lang sa mga medyo malapit lang na lugar, pwede naman yan. May mga lugar naman na malapit sa Metro Manila na magagandang lugar na pwedeng pasyalan at pwedeng pag-rides.
Yung mga ganitong mga mapupuno mga boss, ito ang lugar na maraming puno at wala masyadong mga bahay. Ito yung iwasan ninyo na dito kayo dumaan, lalo na kung gabi. Dahil pagka nasiraan kayo rito ng gabi, dumaan kayo ng gabi rito at masiraan, mahirap makahingi ng tulong. Kaya hanggat maaari, kung itong lugar na to, daanan nyo dapat sa araw. Kaya wag kayo sa gabi dumaan. Ngayon kung gagabihin naman kayo, wag nyo nang ipilit na dumaan dito sa lugar na to. Kung hanggat maaari, magpahinga na lang kayo, hanap na lang kayo ng mapaghingahan o matutulugan ninyo. Dahil mga boss, napakahirap kung masisiraan kayo sa lugar na ganito na parang kagubatan o malalaking puno at walang mga bahay na mahihingian mo ng tulong. Kaya ito maganda na padaan kami rito na maliwanag pa. Wala kaming problema, walang takot kasi may marami naman dumadaan. Mag-alas 4 na nang napadaan kami sa Camarines Sur, Camsur. Kaya naisipan namin uli na magpahinga para ang makina ay hindi mag-overheat. Bali dito na kami inabutan ng gabi sa Camarines Sur. Kaya naisipan na lang namin na kumuha ng aming matutulugan. Naghanap kami ng Travelers Inn sa mga gasolinahan dahil mayroon naman dyan mga Travelers Inn na pwedeng matulugan. At mga alas 3 ng madaling araw kami rin ay gumising at naghanda para sa aming pangalawang araw na biyahe papuntang Samar. Kami ay naghanda na at kami ay aalis na uli para bumiyahe. So tiningnan namin sa labas, medyo madilim pa siya. Ayan pa, 3:30 na nung tiningnan ko sa relo. Medyo madilim pa sa labas, pero sinubukan na rin namin na bumiyahe para makarating ng maaga sa Matnog o sa Sorsogon. So ayan, tumatakbo kami ngayon at madilim pa ang panahon.
napakaganda ng panahon. Medyo malamig pa siya. Wala pa siyang init kaya masarap bumiyahe. Kaya lang medyo malayo-layo pa yung aming tatakbuhin papuntang Matnog. Kaya maganda tong ganitong maaga umalis para hindi ka masyadong mainitan. Pang-apat na namin tong pagpapakarga ng gasolina. Ang diskarte ko kasi sa pagpapakarga, hindi ko sinasagad. Pagka nabawasan ng mga 3 bar o 2 bars yung gasolina ko, nagpapakarga na kaagad ako kasi mga boss, tips ko lang sa inyo. Kung kayo ay bibiyahe dito sa mga, lalo na ganitong malayo, puntang Kabikulan o Samar, may mga lugar talaga na madadaanan kayo na walang gasolinahan, lalo na sa mga diversion road o kaya sa mga bypass road. Kaya mas maganda lagi kayong full tank. Huwag nyo nga antayin na mag-empty yung tangke nyo bago kayo magpagasolina. Kaya kailangan lagi kayong magpapakarga para kung sakaling madaan kayo sa mga lugar na walang gasolinahan, hindi kayo kabado dahil meron kayong gasolina. Mahirap pag problema na wala kang gasolina, mahirap magtulak. Ang ganda ng lugar, yung hindi na mo nakikita sa Maynila at nakikita mo sa mga pinupuntahan mo. Parang nakaka-relax siya, nakakawala ng pagod.
Diretso at ang ganda ng dulo. At tingnan nyo mga boss, yung ulap, napakaganda ng panahon. Kulay asul at puti lang siya. Napakaganda ng timing ng aming pagra-rides. Walang ulan. Mga ilang oras na lang din mga boss at medyo malapit na kami sa Matnog, Sorsogon. At malapit na rin kaming makarating dun sa pinaka-port. Kaya konting tiis na lang kahit masakit na ang aming puwit sa mga lubak at akyat taas ng mga kalsada. Nakakapagod mga boss pero enjoy naman. Sulit naman yung enjoyment na nakapag-rides kami ng motor kahit malayo. Ayan, sa wakas, nandito na kami. Magtatanghali na. Dumating kami sa Matnog. At ito, mayroon kaming dinaanan dito na dito kailangan na magbayad ka bago ka tumawid. Ali, ang binayaran namin ay 1.3. Kasama na yung driver at angkas sa pagtawid sa ferry boat. At kailangan mo rin dumaan sa Coast Guard para i-check-in yung papel kung okay na. At naghintay lang kami sandali, mga 30 minutes, at pinasakay na rin kami kaagad sa barko. Medyo alanganin na yung aming tawid kaya hindi na kami kumain dahil malapit na rin kami na sumakay, at doon na lang kami kumain at pagtawid namin sa Alin.
Kaya dito kailangan na namin na sumakay at tinawag na kami nung checker nung barko na kailangan na yung mga motor ay lumapit na doon sa ferry boat. Ayan, tiningnan nila ang aming papel at mayroon silang kinuha na parang retasang papel para malaman kung talagang nagbayad ka. At pagpasok mo doon sa loob ng ferry, mayroon din doon mag-a-assist sa inyo. Sasabihin naman nila kung tatalian ang yung motor para safe talaga kung sakaling malakas yung alon, hindi naman siya matutumba o magkikiskisan yung mga sasakyan. Ayan, nandito na kami sa loob ng barko ng ferry boat. Bali mga ilang oras lang, agad naman kagad na tapos ang pagkarga nila. Napuno na kagad yung ferry boat kaya umalis na itong barko papuntang Alin. Pag-akyat namin mga boss, kailangan mong isulat ang iyong mga pangalan, lahat ng mga passengers na sumasakay ng barko. Sulat yung pangalan at apelyido kasi kailangan niya ng barko. Kaya naglista kami dyan at pagkatapos ng maglista, naghanap kami ng maupuan pero wala kaming nakitang upuan dahil halos lahat may nakaupo na. Kaya doon na lang kami, naghanap kami sa may bandang gilid. At doon kami nakahanap ng aming mapipistuhan dahil medyo mahangin doon sa may tagiliran. Pag umuwi kayo ng Samar mga boss, may experience nyo lagi yan. Pagka sumakay kayo ng ferry boat, meron dito mga kabataan na nag-aabang ng ihahagis na barya. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo parang katuwaan lang, ihagisan nyo sila ng barya at kanilang sisisirin yan. At nakakatuwa rin naman mga boss na may experience yung ganon pagka pumunta kayo ng Samar. Ayan, sobrang pagod mga boss. Ang aking partner ay antok na siya. At tulog na agad, nakasandal lang. Mga boss, konting kaalaman lang ayon sa aking nalalaman, ang pinakadulo ng Luzon para makatawid ka ng Samar ay ito yung Matnog, Sorsogon. Kaya kung pupunta kayo ng Samar, dito talaga ang punta ninyo para makatawid kayo ng papuntang Samar. At ang dulo naman ng Samar, para makatawid naman siya ng papuntang Manila o Luzon, ay dito naman sa may Alin. Ayon sa pagkakaalam ko mga boss, itong lugar na to, ang Matnog Port, ay matagal na ito na napag-isipan na lagyan ito ng tulay. Ngunit ayon sa mga historian, hindi daw ito magawang-gawa ng tulay dahil sa
malaking problema dito sa ilalim ng dagat ay malakas daw yung current at hindi nila malagyan-lagyan ito ng poste, kaya hindi nila magawa ng tulay. Sa wakas mga boss, ayan, nakatawid na rin kami ng alin. Nandito na kami ngayon sa Samar. Ito na yung 2 oras na lang ang aming tatakbuhin papunta sa aming destination sa Calbayog City. So ayan mga boss, at tuloy na naman ang biyahe namin. Pagkagaling ng alin mga boss, pag nakatawid na tayo ng barko, hindi na kayo maliligaw papuntang Calbayog dahil lang dadaanan nyo ay puro nasa gilid lang to ng dagat. Wala na kayong ibang lilikuan nito, puro dire-diretso lang to. Babaybayin nyo lang itong gilid ng dagat na malaking kalsada. Ayan, tutumbukin yan ng Calbayog. Kaya hindi na kayo maliligaw pagka kayo ay pumunta rito. Dito na mga boss, dito kami ay kakaliwa, papasok sa aming barangay. Ayan mga boss, at mga ilang minuto lang at nariyan na, bubungad na ang aming barangay. Diyan sa Barangay Dinagan. Ayan, sakop ng Oquendo District, Calbayog City. Ito po yung aming lugar dito sa Samar. Ayan, konting oras na lang po, konting minuto na lang. At mararating na rin namin ang aming pinaghirapan na 2 araw na biyahe. Napakalayo. 600 kilometers papunta rito simula Manila. Simula Manila papunta rito para. Dati mga boss, itong kalsada na to ay hindi pa to gawa nung mga elementary pa lang ako noon. Wala kaming ibang dinadaanan pagka galing sa aming baryo. Tatawid doon kayo dadaan sa kabilang kalsada, doon sa may tatawid kayo ng ilog at sasakay kayo ng bangka. Kaya kami noon, pagka papasok kami noon, doon kami dumadaan at sasakay kami ng bangka. Ito, ngayon lang ito nagawang kalsada na to. Kaya ngayon nakakapasok na sa barangay namin yung mga sasakyan.
dito mga boss, malapit sa aming baryo ay madadaanan ninyo ang landfill. Ito ay tapunan ng mga basura dito sa mga kalbayog, sakop ng kalbayog. Pero medyo malayo-layo din naman ito sa aming barangay, kaya lang madadaanan mo ito pagka pupunta ka sa aming baryo. Kapag medyo malapit-lapit na kayo mga boss sa aming barangay, meron kayong madadaanan dito na isang malaking poultry ng mga manok. Ito ay manok na mga 45 days at saka yung paitlogan na manok. Ito ay pagmamayari ng isang Chinese, Filipino-Chinese dito sa Kalbayog. Malaking negosyante ito na tao. Siya yung nagmamayari ng poultryhan na ito ng manok. Ayan, konting minuto na lang at darating na tayo sa aming baryo.
Ay, sa wakas, ito na mga boss. Ito na ang Barangay Dinagan. Ito ang aming baryo. Maliit lang ito na baryo mga boss. At ito siguro wala pa siguro itong mga 1,000 na mga bahay na naririto. Ito yung lugar na kung saan ay dito ako ipinanganak mga boss, at dito ako nag-aral ng simula kinder hanggang grade 6 dito sa lugar na ito. Dito ako nagkaisip mga boss sa lugar na to. Maliit lang ang baryo namin pero tahimik at maayos, hindi magulo. Masarap manirahan dito mga boss kung gusto mo lang tumira, kaya lang medyo mahirap nga lang ang hanap buhay ng mga tao. Ang karamihan ng mga hanap buhay dito ng mga tao mga boss ay pagsasaka, kung hindi pagsasaka ng nyog o kaya pa-farm, yung pagtatanim ng mga palay at mga prutas. Ayun ang karamihan ng mga hanap buhay. Ayan mga boss, at nandito na kami sa aming bahay. Ayan, at ito na ang aming bahay sa Barrio Dinagan. Dito nakatira ang aking mga magulang sa ngayon, ang nanay ko at ang tatay ko. Nandito pa sila. Ayan, ito na po. Ayan ang may tricycle na yan. Ayan ang aming bahay dito sa Barangay Dinagan. Ayan yung tatay ko. Ito yung aming bahay. Kaya sa wakas, salamat sa Diyos at kami rin ay nakarating ng maayos at ligtas. So salamat, at kinabukasan pangatlong araw namin mga boss. Pagising ko at yan ang nakita ko, ang kapal ng fog. Akala ko nasa Baguio ako. Bihira lang kasi itong mangyari sa amin. Ayan, ang lakas, ang kapal ng fog. Sobrang lamig talaga mga boss. Siguro ito ay dahil sa nagpapalit na ng panahon, yung init magiging tag-ulan na, kaya nagkakaroon siya ng ganyan. Bihira lang naman mangyari sa amin yan sa lugar namin. Akala ko nasa Baguio, parang kapal ng fog, kaya naisipan kong videoan. Nung kinagabihan at nagyaya yung aking mga pamangkin na mamasyal kami sa Seaside Park sa may Calbayog City. Ayan, sinama ko lahat ng mga pamangkin at apo ko sa pamangkin. Kaya ayan, tuwang-tuwa sila at nakapasyal-pasyal. At inabot kami dito ng hanggang gabi, at pagdating ng mga bandang alas 8, umuwi na rin kaagad kami. Hindi na kami nagpaabot ng gabing-gabi na dahil kasama namin yung mga bata. Nag-enjoy naman yung mga bata dahil sumakay sila ng mga bike, paikot-ikot sila dyan. At kami naman ay busy din sa pagpipicture-picture. Day 4 namin na bakasyon sa Samar. At ang aming mga pamangkin at aking nanay ay nag-usap na sila ay mag-handa para sa aming hapunan, aming salo-salo. Lahat kami ay doon maghahapunan sa aming bahay kasama ang aking mga pamangkin at anak ng aking mga pamangkin. Kaya ayan, nagtutulong-tulong sila sa paghahanda ng pagkain.